Alright mga boss, here we are again. Isa na namang madaling araw na vlog. And now we are on our 16,000 kilometers. Oh yes, 16,000 na siya boss. Ang ating Chevrolet Captiva 2025. The date is 10 June of 2026. So 1 year na siya ang ating Chevrolet Captiva. And 16,000, wala pa ring problem. The usual, ito may problem minsan kapag mainit masyado, so siya gumagana. Yes, pero yun nga, sabi nga nung manufacturer, according to the research, is yun nga, may effect yung heat kasi nga tropical country, so hindi siya designed for sobrang init. So talagang nagre-reboot siya pagka ano. So kailangan lang patayin yung sasakyan, palamigin konti yung buong sasakyan, and then gagana ulit yung camera. But I'm talking about sa camera, the reverse camera. Ayun. Sa PMS ko last 15,000, no problem. Maganda. Mabilis yung Chevrolet Alabang actually. Mabilis. Bilis yung ano niya, PMS niya. And wow, talaga naman po yun, dikit-dikit tayo be, dikit-dikit tayo be. And yun, whoops, ang singit. So yun, actually driving pa ako, and it's 12 midnight. Wala namang problema sa transmission. The brakes are good. The TPMS is reliable. Yes, the TPMS is reliable. The tire pressure monitoring system is reliable. And ayun, another reminder pala sa ating mga Chevrolet Captiva users. Recommended talagang tire pressure is 35. 33 to 35. So I've been using it for nasa 32 lang yung hangin. Kaya pala yung takbo niya, napansin ko parang medyo nadadrag. Pero akala ko nun normal yun. Pero hindi pala siya normal. So siguro during 5,000 PMS kasi tinanong ko like are you gonna give us the tire pressure kung ilan. So nagsabi sila na 32. Sir, 32, 33 okay na po yan. So playing at the safe side, 32 kami. So, for almost 6 months kaming ganun. Napansin ko lang nung nag 35 ako, tumigas. Parang alam mo yan, yung iba din yung takbo, mas smooth. Ayun lang, so kaya nga na-remind 35 ano nga yung unit, kasi anong kilopascal kasi ginagamit dito yung dashboard, hindi siya gumagamit ng yung ganyan, yung 32, 30, nakalimutan ko na, basta yun. And then steering, walang problem, hindi siya nanginginig. Ano pa ba? Steering hindi nanginginig. Merong roll talaga ang Chevrolet Captiva. So expect mo kapag mga biglang curve na may mabilis ang takbo mo, talagang nagro-roll yung nagba-body roll. Pero okay naman yung suspension. That's a good thing. Kasi nga hindi siya matagtag. Like yun yung experience namin. Umuwi kami ng Samar. Umuwi kami ng Leyte. Yun. It handled very well. Lalo na kapag smooth yung kalsada. Smooth. Hindi smooth ang kalsada, okay pa din ang takbo. Walang problema. Ayun, ano pa ba? Yung GT tires, kasi made in China. Baka later on kung magpalit ako ng tires,
I'll be changing into siguro Michelin or any mas yung nagamit ng kumbaga proven tires na. Oo, pero okay naman, like lang to once in a while napapatakbo namin ng long drive, umakyat kami ng Baguio, and ito ang bakbakan nito, EDSA C5 ang nito, ang usual route ng sasakyan nito. So EDSA ngayon maganda na, smooth, walang lubak, traffic lang. Pero yung C5, mapapalaban ka. C5 yan, the legendary C5. So yun, pero okay naman kahit matagtag, kahit malubak, hindi siya matagtag. Ulitin ko kahit malubak, hindi siya matagtag. Isipin nyo na lang yung lubak ng C5. Pero pag dinadrive ko siya, naglalaro lang din yung suspension, yung ng sasakyan. Hindi mo ramdam yung yung alog. Pero yun lang, pag mga biglang liliko ka, kasi nga mabigat yung mabigat yung kaha nung sasakyan. Kasi compared ko dun sa nung hawak namin yung Nissan. Yung Nissan kasi talaga magaan. Yung Juke pa yung sasakyan namin. Magaan. Palo pa lang nung pinto Yung pinto nito mabigat. Kahit i-compare ko sa mga SUV. Yung pintungan ng pintungan ng MUX, pag ihampas mo magaan Pero ito hindi, mabigat. Surprisingly mabigat. Kaya isa yan sa mga nagustuhan ng misis ko na kaya nakapag-decide kami to get one. Kasi nga na-meet niya yung requirements ni misis. Yon? Yung airbags. So may mga side airbags to sa likod. May TPMS. Meron siyang rear view camera, meron siyang 360. Oo, and then yun yung mga basic lang naman. Airbags talaga yung naging namin. And then nung sinakyan namin siya, compared dun sa sumakay kami sa Expander nung nag-test drive, malayo. Kasi yung Expander, maluwag siya yung Expander, pero feeling mo talaga na magaan. Na parang ang gaan naman nung pag kinatok ko yung mga dito, sabi ko parang gaan. Sabi ko kay Mrs. Nung sinakyan namin yung itong Captiva, first talaga namin na comment, first impression namin, mukhang mabigat yung kaha. Kasi nga nung kinakatok ko yung mga bakal, sabi ko bigat Ano kaya Tapos kinatok ko yung mismong yung mismong plate, mga kada plate niya. Hindi lang siya yung parang kagaya ngayon yung mga gawa na puro plastic na lang. Din siya. May metal quality na pag katok mo yung bakal. Hindi siya plastic. So yun. Kaya share ko lang. So with 16,000 kilometers, wala pa siyang binibigay na major. Pa siya. Okay pa siya. And ito, last, kasi 9 minutes na. Last ko na ma-share is yung PMS. So ang PMS ng Chevrolet Captiva is every 10,000 kilometers. And once a year na lang. Yan yung latest. So 10,000 kasi nga 16,000 to. Every 10,000 na daw. Pero ang sabi ko doon, which is ito yung unique sa amin kasi nga nag-PMS ako ng 15K na dapat 10K daw ako nag-PMS. So babalik ako ng 20,000 kilometers and then by 2027 na.
sabi sa akin nung Chevrolet Alabang. Sabi niya, sir, ang next mo na po na PMS is 20,000. Sabi ko, bakit? Kasi di ba sabi niyo every 10K, 10,000 kilometers. Sabi niya, sir, kasi po nag-start po kayo ng 5 and then yung next niyo po is 15. So, ito 20K na lang po natin para, tsaka dapat 2027 para pagka sa sunod 30K once a year na lang. So, ang next yun ng PMS, sir, is 2028 na after ng 2027 na PMS. Sabi ko, ganun ba? Hindi ba parang biting yun, sabi ko. Kasi paano na lang kung everyday ako nagbabiyahe ng Manila? Naku, kulang, sabi ko, yung 5,000 mo. Baka mga ilang balik ko lang yan ng Maynila. Makukuha ko na agad yung 5,000. Yun, sinabi naman ng taga Chevrolet, sir, kahit saan yung mauna. Kung mauna man yung 20,000 kilometers na hindi pa 2027, magpapa-PMS na kayo. Sabi ko, okay, sige. Para maging clear na din na pagka 20,000, every 10,000 na lang. Ayun. So, okay naman. Parang sabi ko na lang din na okay na rin yun para matapos na. Di ba? So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. Kung umabot kayo sa part na to, traffic light na. Ayan. Yun lang mga kabossing. At, this is my 16,000 kilometer mileage impression of our Chevrolet Captiva. Yun lang, ingat kayo mga boss. Babush.